Kapag naghahanap ka ng pangalang may lalim at kasaysayan, bakit hindi kumuha ng inspirasyon mula sa isa sa pinakamahalagang aklat sa mundo, ang Biblia? Maraming pangalan mula sa Biblia ang ginagamit na sa loob ng daang taon, tulad ng Noah, Jacob, Abigail at Hannah. Pero kung gusto mong bigyan ng kakaibang pangalan ng iyong anak na may biblikal na kahulugan, meron tayong mga natatanging pangalan na maaaring hindi mo pa naririnig. Ito ang Kaalaman Studios. Huwag kalimutang i-like, subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang interesting at meaningful content tulad nito. Narito ang top 10 o higit pang pangalan ng mga lalaki na hango sa Bibliang maaari mong gamitin. Number 1. Adino o Adorno o Palamuti. Ayon sa Biblia, si Adino ay isa sa mga tatlong haring makapangyarihan ni Haring David na binanggit sa 2 Samuel chapter 23 verse 8. Siya ay kilala rin bilang si Josheb-Bashevet at pinamunuan ng pangkat ng matatapang na mandarigma ni David. Ang pangalang Adino ay nangangahulugang palamuti o adorno, ngunit hindi ibig sabihin na siya ay mahina. Sa katunayan, isa siya sa pinakamatapang na mandarigma ng Israel at may kakayahang talunin ng daang-daang kaaway gamit ang kanyang sibat. Number 2. Azel, maharlika o pinili. Ayon sa Biblia, si Azel ay binanggit sa 1 Chronicles chapter 8 verse 37 at 1 Chronicles chapter 9 verse 43 bilang isang mahalagang pinuno ng kanyang angkan sa Israel. Ang pangalang Azel ay nagpapahiwatig ng kagalang-galang na pinagmulan o pagiging pinili. Bagamat kaunti lamang ang nabanggit tungkol sa kanya, ang pangalan niya ay nagpapakita ng pagiging marangal at mataas ang posisyon sa lipunan noong panahong iyon. Number 3. Barak o nangangahulugang kidlat. Ayon sa Biblia, si Barak ay isang makapangyarihang mandarigma ng Israel na tinawag ng Diyos upang pamunuan ng hukbo laban sa mapaniil na haring si Jabin ng Kanaan. Sa ilalim ng paggabay ng propetang si Deborah, tinalo ni Barak ang hukbo ni Sisera. Ang pangalan niyang nangangahulugang kidlat ay sumasailalim sa kanyang bilis at lakas bilang isang mandirigma. Ipinapakita nito na minsan ang tunay na tapang ay nagmumula sa pagtitiwala sa Diyos. Number 4. Boaz o mabilis o lakas. Ayon sa Biblia, si Boaz ay isang mayamang magsasaka at negosyante sa aklat ng Ruth. Kilala siya sa kanyang kabaitan, pagiging matuwid at kahandaan niyang protektahan si Ruth, isang balo mula sa Moab. Sa huli, pinakasalan niya si Ruth at ang kanilang lahi ay naging bahagi ng angkan ni Haring David at ng Panginoong Hesukristo. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang lakas na akma sa kanyang katangian bilang isang haligi ng pananampalataya, pamilya at kabutiang loob. Number 5. Ephron o dobleng pinagpala. Sa Ephron ay isang Heteo na nagmamay-ari ng kuweba ng Macpela. Ibinagbili niya ito kay Abraham bilang libingan para kay Sarah. Ang pangalang Ephron ay nangangahulugang dobleng pinagpala na maaaring tumutukoy sa kanyang pagiging mayaman at impluensya sa kanyang panahon. Number 6. Ishmael o dininig ng Diyos. Ayon sa Biblia, si Ishmael ay panganay na anak ni Abraham kay Hagar, ang alilang Ehipsyo ni Sarai. Kahit hindi siya ang tagapagmana ng pangako ng Diyos kay Abraham, ipinangako ng Diyos na siya rin ay magiging ama ng isang dakilang bansa na naging pinagmula ng mga Ismailita. Ang kahulugan ng kanyang pangalan, dininig ng Diyos, ay sumasalamin sa sagot ng Diyos sa panalangin ni Hagar nang siya ay nasa kagipitan. Number 7. Jemuel o Araw ng Diyos. Ayon sa Bible, si Jemuel ay isa sa mga anak ni Simeon, isa sa 12 anak ni Jacob, at ang pangalang Jemuel ay nangangahulugang Araw ng Diyos na maaaring tumutukoy sa liwanag ng Panginoon sa buhay ng isang tao. Number 8. Jowa o kapatid ng Diyos. May 4 na lalaking nagngangalang Jowa sa Lumang Tipan at sila ay mga tapat na lingkod ng Diyos. Isa sa kanila ay isang eskriba sa panahon ni Haring Hezekias na tumulong sa pagpapatibay ng pananampalataya ng Israel. Ang kapatid ng Diyos ay isang napakalalim na pangalan na maaaring ipakita ang kalapitan ng isang tao sa Diyos at ang kanyang misyon na maging matapat sa Kanya. Number 9. Kenan o munting sinaunang isa. Si Kenan ay isang ninuno ni Noe na binanggit sa Genesis chapter 5 verses 9 to 14. Nabuhay siya noong 900 na taon ayon sa Biblia. Ang pangalang Kenan ay maaaring may kaugnayan sa lumang panahon at sinaunang karunungan dahil siya ay bahagi ng unang henerasyon ng sangkatauhan. Number 10. Lael, meaning pag-aari ng Diyos. Si Lael ay hindi isang gaanong kilalang tauhan sa Lumang Tipan na binanggit sa Bilang chapter 3 verse 24 bilang ama ni Eliasap, isa sa mga pinuno ng lahi ng mga Gershonita. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay pag-aari ng Diyos na nagpapahiwatig ng pagtatalaga ng isang tao sa Panginoon. Narito ang ilan pa sa mga pangalan na hango sa Biblia. Ezekiel,
Ang pangalang Ezekiel ay nagmula sa salitang Hebreo na Yesekiel na nangangahulugang pinalakas ng Diyos o ang Diyos ang aking kalakasan. Sa Biblia, si Propeta Ezekiel ang isa sa mahalagang figura sa Lumang Tipan. Siya ang may akda ng aklat ni Ezekiel kung saan isinulat niya ang kanyang mga pangitain mula sa Diyos. Kabilang ang tanyag na pangitain ng lambak ng toyong buto na sumisimbolo sa muling pagbuhay at pagbabalik ng Israel. Dahil sa kanyang matibay na pananampalataya at pagiging tapat sa Diyos sa kabila ng pagsubok, ang pangalang Ezekiel ay sumisimbolo sa isang matapang, espiritual at matatag na tao. Kung nais mong pangalanan ng iyong anak bilang isang mandirigma ng pananampalataya, ito ang isang magandang pagpipilian. Ang mga palayaw ay maaring Zeki, Kiel o Ez. Gabriel. Ang Gabriel ay isang tanyag na biblical name na nagmula sa Hebreo ng Gavriel na nangangahulugang ang Diyos ay aking lakas. Sa Biblia, si Archangel Gabriel ay isang sugo ng Diyos na naghatid ng mahalagang mensahe sa ilang piling individual. Siya ang anghel na nagbalita kay Maria na isisilang niya ang ating Panginoong Hesukristo at siya rin ang nagbigay ng propesiya kay Daniel sa Lumang Tipan. Ang pangalang Gabriel ay sumisimbolo sa karunungan, pananampalataya at pagiging tagapaghatid ng mabuting balita. Ito ay isang makapangyarihang pangalan para sa isang batang matalino, mabuting loob at may lakas na pananampalataya. Ang Elijah. Ang Elijah ay isang tanyag at makapangyarihang pangalang biblikal na nagmula sa Eliyahu sa Hebreo na nangangahulugang ang Panginoon ng aking Diyos. Si Propeta Elijah ay isa sa pinakadakilang propeta sa Biblia, kilala sa kanyang matapang na paninindigan laban sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Isa sa kanyang pinakamahalagang kwento ay noong tinawag niya ang apoy mula sa langit sa labanan sa bundok Carmel upang ipakita ang kapangyarihan ng tunay na Diyos laban sa mga propeta ni Baal. Si Elijah rin ay isa sa kakaunting tao sa Biblia na hindi nakaranas ng kamatayan. Sa halip, siya ay iniakyat ng Diyos sa langit sakay ng isang karawahing apoy. Ang pangalang Elijah ay sumisimbolo sa katatagan ng pananampalataya, katapangan at pagiging instrumento. Nathaniel. Ang Nathaniel ay nagmula sa Hebreo na Netaniel na nangangahulugang regalo ng Diyos. Sa Bagong Tipan, si Nathaniel ay isa sa mga unang tinawag ni Jesus bilang alagad. Sa John chapter 1 verse 47, tinawag siya ni Jesus bilang isang tunay na Israelita na walang daya. Ipinapakita nito sa Nathaniel ay isang taong tapat, may malinis na puso at malapit sa Diyos. Dahil ang kahulugan ng kanyang pangalan ay regalo ng Diyos, ito ay isang perpektong pangalan para sa isang batang ipinanganak na isang biyaya at pagpapala sa kanyang pamilya. Zion. Ang Zion ay isang napakamakapangyarihang pangalan na nagmula sa Hebreo na Zion na nangangahulugang banal na lugar o lupain ng Diyos. Sa Biblia, ang bundok Zion ay isang mahalagang lokasyon sa Jerusalem at sumisimbolo sa kabanalan, proteksyon ng Diyos at ang kaharian ng langit. Madalas itong ginagamit bilang isang metapora para sa paraiso at sa bagong Jerusalem na darating sa hinaharap. Dahil dito, ang pangalang Zion ay sumisimbolo sa espiritualidad, lakas at isang matayog na pananampalataya. Sa Diyos, isa itong magandang pangalan para sa isang batang nais mong lumaking may matibay na espiritual na pundasyon at may paninindigan sa kanyang paniniwala. Napakaraming napakagandang pangalan mula sa Biblia na may malalim na kahulugan. Ano ang pinakapaborito mong pangalan sa listahang ito? I-comment mo sa comment section at huwag pa rin kalimutang i-like, subscribe at i-share ang video na to at i-click ang notification bell para sa mga susunod nating mga uploads.